Yung connection line talaga ngayon, ano, bago pa man tumama itong bagyo ay nagpaparamdam na yata itong issue ng ating mga telco. At mapalad ho tayo, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kalihim sa Department of National Defense, Certified Pilot at Bar Top Notcher. Babati natin sa Bombo Radio Philippines, Secretary Gilbert Chodoro Jr., si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Mr. Secretary. Magandang umaga po, Bombo Dennis, Bombo Jaira. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio. Unang-una, nais po naming kumustahin yung mga paghahanda ng Department of National Defense ngayong typhoon season. Marami hong mga modern facilities yung kailangan ho natin. Kumusta na ho ang mga development ho dito? May nadagdag na ho ba sa ating mga air assets, land at floating Ang, assets, Mr. Secretary? yung meron na ho nadagdag at inaabatan ho namin yung mga na-order nung araw. At yun, kailangan laanan po namin ng sapat na pondo para magamit at sapat na mga maintenance facilities at hangars. So ngayon may 47 tayo na Black Hawk helicopters at meron tayong 8 barko na parating pa. So ito ay sa disasters, ang mga eroplano okay tayo. Ang kailangan natin ay karagdagan pamamaraan na mag-lift ng mga mabibigat na bagay papunta sa mga lugar na walang airport. At minsan naman, Bombo Dennis, ang ating nararanasan ay bagamat na iaabot namin sa mga pier o airport yung mga kalsada, baha. Yun ang pinakamalalaking problema. Kaya sa ganon, ang pinakamabisang paraan ay early preemptive evacuation. Okay, Secretary, sapat naman ho ba yung ating mga responders, ano, kahit kasi marami yung facilities natin, but in terms of expertise ng ating mga tauhan, kumusta naman po ito? At lalo't saklaw ng inyo pong tanggapan yung iba't ibang branch of service ng ating hanay ng militar para sa ganitong panahon na tayo itutugon, Secretary? Actually po yung malaking tulong ang talagang first responders talaga natin ay ang ating mga local government officials, ang ating kapulisan, Bureau of Fire Protection at Coast Guard. Kami po ay support pag hindi na po nila kinakayanan o kaya pag napakalaki na po ng tubig or talagang may landslide. Actually, ito po sa ibang bagay naman ng kanilang trabaho. Ang first responders din ay ang DPWH clearing crews din. Pagkatapos ng bagyo, nandyan na yung mga yan at nag-aalis ng landslide at nag-clear na mga kalye. Pati ang NGCP, no? Ang ating DOE na nag-re-restore ng power. So, ang first responders po natin, hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kung hindi pati DOH, pati DSWD. Kami po ang nagdadala at minsan natural, hindi natin maiwasan, katulad din po ng Philippine Coast Guard na nagsasagip ng mga tao, no? Pero ang primary role po ng ating sandatahang lakas ay unang-una magsagip talaga kung nakatulong ang Coast Guard at iba't iba pang mga hanay ng gobyerno, pero ang talagang role natin magdala ng kinakailangan ng kagamitan. At ito po ay inaagapan po namin bago pa man dumating ang bagyo. Kaya po ang aming effort ngayon, ito pong Nando at Opong, sapat po ang ating mga food packs na prineposisyon ng DSWD, ang gamot, ang mga power supply ng mga hospital sa DOH, at yung susunod po na mga delivery ay pang-replenish na lang po. Ang issue ngayon, yung mga bahay po na nasira. At iyan po ay kaagad na tutugunan ng national government. At ang problema rin po sa norte ay pinalitan ang sistema noong araw na ang
re-rebuild ng bahay ay kahoy. Hindi po yun pwede sa norte. Kailangan bato ang bahay at yan naman ang kinagisnan ng mga tao. Kaya nga hindi nasisira ang bahay nila. Kaya yan po ang pinagsisikapan sa utos ng ating Pangulo na i-replicate. Kasi yun po ang tumatagal. I see. Lalo na siguro diyan sa Batanes area, no ho? Okay, Secretary. Batanes at Mm. Babuyan. I see. By the way, Secretary, ang akin hong katandem si Bombo Jair Hangayo, meron din hong ilang katanungan para po sa inyo. Yes. Okay, sa ibang Oh, usapin naman ano, yeah. Secretary, paano po ba natin pinapanatili ang katatagan ng ating presensya sa West Philippine Sea, lalo't nagiging mas agresibo nga itong China sa kanilang mga aksyon? Well, tulong-tulong po kami ng Philippine Coast Guard at BIFAR at ang ating mga mangingisda na bagamat may mga hamon at minsan tinataboy, tuloy-tuloy lang ho. Hindi po tayo pwedeng mag-give up dito kasi inaagaw na nga po ang ating teritoryo at hindi po ito legal. Pangalawa, ako po'y humihimok sa ating gobyerno na ituloy ang napanalo natin sa arbitral award na ipaglaban ito sa mga tamang mga forum sa international fora kasi nanalo na nga po tayo. At habang ayaw ng China makisama dito, nasisira ang kredibilidad nila sa buong mundo na wala talagang basihan ang kanilang sinasabi na kanila ang mga clinic-claim nila na features at ang karagatan. Ngayon, dyan sa Scarborough Shoal, shoal nga yan. Ngayon, sinasabi na nila isla. Tapos Marine Research Station, mamaya mo, magiging isla na yan na sementado. Yan po ang hindi natin pwede payagan at ang buong mundo ay nababahala dito. May aasahan po ba tayong mga bagong assets para sa West Philippine Sea na pinondohan sa 2026 General Appropriations Act? At nais namin na malaman, Secretary, ano po yung mga paghahanda natin sa pagsalang sa budget deliberation sa Kongreso? Hindi, ngayong umaga, siyempre may 299 million na budget. Marami pong nai-order nung araw na amin pong inaabatan. Ang hindi po na-order nung araw ang babahayan nitong mga to at kung papaano ito maglalayag. So, yun po ang mga base natin, ang ating mga pier, ang ating mga airport, ang ating mga reserba ng kagamitan sa mga eroplano. Yan po ay hindi na-order nung araw na bago pa man sana nagawa na ngayon hinahabol po natin. Kung o-order po tayo ngayon ng karagdagan, kulang-kulang naman ang pagsuporta nito, magiging pang-display ito. Hindi lilipad o hindi lalayag itong mga barko na to. I see. Okay, Secretary, ito na lamang ho, makikikumusta ho kami. Katulad din po ng radio station, umorder kayo ng antena, broadcasting, wala naman kayong building na paglalagyan. Wala rin po kayong mga anchor. Ganun po ang hinahabol natin ngayon. Ayun. Kuha po namin yung punto dyan na Secretary. Talagang kailangan, parang yung policy ho ngayon ng Department of Transportation at ng LTO na pagka wala kang parking, bawal kang bumili ng sasakyan. Parang ganun din ho yung tema. Opo, katulad din ng buhay ng tao yan paglalaan ka ng gastos, uunahin mo muna yung pagkain, kuryente, matrikula, health. Bago ka gagastos ng karagdagang dagdag sa bahay or whatever. Okay, Secretary, kukumustahin na rin po namin yung moral ng ating mga hanay ng militar dahil ho, itong mga nakalipas na araw, I know, kayo ho ay very much aware dito sa mga ilang grupo na ginagamit yung mga sundalo o mga retiradong sundalo para sa kanilang political agenda. Any comment on that, Secretary? Itong mga retirado na sinasabi po nila, mangilan-ngilan lang po yan. Hindi po ito nakararami at napakakunti po nito. Hindi po naman insensitive ang ating mga sundalo sa mga pangyayari ng kalipunan. Ngunit nakatutok po sila sa kanilang misyon na napakarami.
Nagsasanay po yan, gumagawa nga ng paghahabol sa mga plano, hindi lamang po sa mga kapasidad natin o kapabilidad. Eka nga, doon po sa Mindanao, nakabantay po yan na manatili ang katahimikan, tumutulong sa baha. Dito po sa Luzon, habang sa kasagsagan po nitong September 21 rally, kami po ay nagpla-planning na at naghuhulma na. Kaya po natin pinakiusap at nagpapasalamat po tayo sa mga organizers doon dyan po sa EDSA na tumugon sa pakiusap po natin na maaga sanang matapos dahil kailangan natin ng EDSA ay libre. At yun na nga po, nakikita po natin lumakas na ang pag-uulan pagkatapos nun. So nakatutok po sa trabaho ang ating sundalo at daman-daman nila ang mission focus po ngayon. At tulad din po ni Juan de la Cruz, umaasa po tayo na may mananagot sa mga kabalastugan na nangyari dito sa flood control. Mangilan-ngilan ang mga pangalan na lumalabas pero kailangan lahat po ng kasangkot dyan ay managot sa taong bayan dahil napakalaking krimen po nito sa taong bayan. Okay. With that, maraming salamat po, Secretary. Unless meron ho kayong nais na ipagtagubilin para ho sa ating mga taga-subaybay for nationwide audience ng Bombo Radio Philippines. Sa ating pong nagsusubaybay po sa Bombo Radio, dadating po si Opong, na bagyong Opong, at inaasahang tatama mamayang gabi hanggang bukas po ng tanghali. At ang tatamaan po nito kung hindi po nagbabago ang kanyang track ay ang mga lalawigan ng Samar, Sorsogon, Calabarzon at iba't ibang mga karatig na area. Ang lamang nito, huwag po natin ifo-focus yung track ng bagyo kasi kahit na po hindi track ng bagyo, magdudulot po ito ng habagat at ulan. Ngayon, yung mga lugar po na basa na dahil nag-uulan sa habagat at dadagdagan pa ng ulan, ay magiging susceptible po sa baha at saka sa landslide at mudslide. Kaya po makikinig po sa ating mga lokal na opisyal. Ang mga lokal na opisyal naman po, dapat ang mga MDRRMO, CDRRMO at PDRRMO nakatutok po yan sa mga bulletins na inilalabas po ng OCD at ng DILG po at iba't iba pang mga ahensya. Para sa ganon, maagap niyong mapagsilbihan ang inyong mga tao na sa ilalim ng inyong kargo. Masasalamat po ng marami. Bombo Dennis, Bombo Jaina. Okay. Pahabol na lamang po, Secretary, are you in favor, Secretary, Opo. na yung pong ating Army Engineering team ang siya hong mag-take over doon sa mga isinasagawang mga flood control dahil mukhang Hindi puro po, palpak. hindi po magandang solusyon yon Mhm. dahil hindi po usapin dito sino ang gagawa. Mm. Ang usapin dito, unang-una, ano ang dapat gawin. Kasi napakalaking pag-aaral na kailangan gawin kasi ang pinag-uusapan po dito, hindi lang ilog o pampang. Ang pinag-uusapan dito ay water system. Sistema po to. Saan galing ang tubig? Saan ito lumalabas? At buong water system na yan, kailangan pag-aralan, tamang engineering solution ang gawin, at iyon, kung meron ng plano kung anong kailangan gawin, sigurado ako makakatulong ang ating mga engineers. Ngunit, ang alam ko sa kalakihan nito, kasi dun po sa amin, may Agno River Flood Control Project na napakalaking proyekto. Magmula sa San Roque Dam na nag-uumpisa po yan sa Ambuklaw at Binga, bababa po yan hanggang sa bukana ng Miguel Gulf. Tapos ang daming ilog na nakadikit dyan na doon sumasalin. So ang laking trabaho hanggang ngayon po hindi pa po tapos. Dahil papalit-palit ang prioridad kada administrasyon. Kaya po kailangan may master flood control plan.
Dito po sa Metro Manila, last year, inaprubahan ng NEDA board, full board, nakasama po kaming lahat, ang Metro Manila wide flood control project. Dahil hindi po pwedeng Makati Flood Control Project, Marikina, ito po ay buong Kalakhang, Maynila, dahil ang flooding po dito ay galing normally sa Laguna de Bay na dadaan sa Pasig River na napakaliit na po ng Pasig River. Kailangan magdagdag po tayo ng lilimasan ng tubig papuntang Manila Bay. So, hindi lang po isang ahensya ang may kakaya nito. Malaking trabaho po ito. Ngayon, ang ating mga Army engineers, kino-convert natin po sa combat engineers. Napakatagal na po na civil engineering po ang kanilang trabaho. Ang ating apat na natitirang engineering brigades, kino-convert na natin sa Combat Engineering Regiment. Ito po ay bibigyan ng mga kagamitan upang, let's say, mag-clear ng mina, maggumawa ng mga lagusan ng Army equipment. So, may mga automatic po na tulayan na kakayanin ang ating mabibigat na mga truck at iba pang kagamitan. Tapos may specialized Army engineering requirements. Gumawa po ng mga kuta, fortifications, eka nga. So, meron pa rin pong maiiwan na civil engineering component ang ating sandatahang lakas para sa mga base. At yun po pwede ipahiram. Ngunit, bago tayo mag-isip kung sino ang gagawa, kailangan po natin alamin ano ang kailangan gawin at saan at gaano kalawak ito. Okay. With that, maraming salamat po, Secretary, sa pagtugon sa aming mga katanungan sa umaga po na ito. And kami ho'y nakikiisa sa mga adhikain ng Department of National Defense para ho dito sa lalo na't papalapit ang sakuna sa atin itong bagyong Opong, Secretary. Thank you so much. Opo. At saka pagkatapos po ng Opong, may 11 pa tayong inaabangan hanggang sa katapusan ng taon. Sana naman po wag mangyari. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. Dito ho sa ating Bombo Network News.